Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naghihilala ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. At pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap tawa sa akin at ayon sa wika. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santa na Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasiyahan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamagitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo. Pakundangan sa mahal na pasako at pagkamatay niya sa krus, papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na magmuli sa kadakakilaan sa langit, sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasalanan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon, ang ating pagbikiling Kura Paroko, Reverend Padre Douglas Libador. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sa inyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, inibot tayo bilang mga kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya namunod tayo sa mga waing Panginoon na papatawad ng Diyos. Sinunong tagapagpagaling sa mga nagsisisi. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan
aming nagsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalugod ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan ng kami. Panginoon, Panginoon, kaawaan mo kami. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at pagbayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lingapin mo at tukutin ang iyong sambayanan, sapagkat kami mahihinang tao lamang na pawang babagsak kapag di mo inalalayan. Tulungan mo kaming laging lumayo sa kasamaan at mamalaging tumatahak sa landas ng kaligtasan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo po na. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Mga pinuno ng Sodoma, pakinggan ninyo ang sinasabi ng Panginoon. Mga namamayan sa Gomora, pakinggan ninyo ang aral ng ating Diyos. Magpakabuti na kayo, magbalik loob sa akin. Talikdan na ninyo ang masasamang gawain. Tumigil na kayo ng paggawa ng masama. Pag-aralan ninyong gumawa ng mabuti. Pairalin ang katarungan. Itigil ang pang-aapi. Tulungan ang mga ulila. Ipagtanggol ang mga balot. Halik kayo at magliwanagan tayo. Gaano man karami ang inyong kasalanan. Handa akong ipatawad ang lahat ng iyan. Kahit na kayo'y maruming-marumi sa kasalanan, kayo'y magiging usila sa kaputian. Kung kayo'y susunod at tatalima, pasasaganain ko ang anin ng inyong lupain. Ngunit kung magpapatuloy kayo sa inyong pagsuway, ay tiyak na kayo'y mamamatay. Ito ang sabi ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmo tugunan ang ating pagtutugon. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin ng lubos. Ulitin ko natin. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin ng lubos. Hindi ako nagagalit dahilan sa inyong handog, ni sa inyong mga hain sa dambane sinusunod. Bagaman ang mga turoy, hindi ko na kailangan, maging iyang mga kambing at ang inyong mga kawan, tugon. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin ng lubos. Bakit ninyo inuusad yaong aking mga utos? At bakit ang paksa ninyo ay sa tipan na tutungod? Pag kayo ay itinutuwid, agad kayong napupuot at niayaw na tanggapin yaong aking mga utos, tugon. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin ng lubos. Kahit ito ay ginawa, hindi kayo alumanan. Kaya naman ang akala, kayo't ako'y magkaisa. Ngunit ngayon, panahon nang kayo'y aking pagwikaan upang inyong maunawa ang ginawang kamalian. Ang pangaral na nais ko nasa aking ihahain ay handog ng pasalamat, pagpupuring walang mali. Akin namang ililigtas ang lahat ng masunurin. Tugon. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin ng lubos. Pagsitayo tayo.
Ikamo'y aming susi. Ikamo'y aming Sinabi ng buong mahal, kasamaan ay layuan, kasalanan ay pagsisihan. Kayo ay magbagong buhay, magbalik loob na tunay. Ikamo'y aming iringin. Ikamo'y aming susundin. Ikamo'y aming tututin. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, ang mga iskriba at ang mga pariseyo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniuutos. Ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang gawa, sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Nagbibigkis sila ng mabibigat na dalahin at ipinapasan sa mga tao. Ngunit ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga iyon. Pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa. Nilalaparan nila ang kanilang mga pilakterya at hinahabaan ang palawit sa laylayan ng kanilang mga damit. Ang ibig nila'y ang mga upuang pandangal sa mga piging at ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga. Ang ibig nila'y pagpugayan sila sa mga liwasang bayan at tawaging guro. Ngunit kayo, huwag kayong patawag na guro, sapagkat iisa ang inyong guro, at kayong lahat ay magkakapatid. At huwag ninyong tawaging ama ang sinumang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, ang amang nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagturo, sapagkat iisa ang inyong tagapagturo, ang Mesiyas. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Ang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Martes sa ikalawang linggo ng 40 araw na paghahanda. At muli sa panahong ito ng Kwaresma, tayo po ay inanyayahan na magbalik loob sa Diyos, magsisi sa ating mga kasalanan. Ito ang panawagan sa atin ngayon na mapagnilayan natin ang ating mga nagiging mga pagkilos. Tayo ba ay nagiging mabuting halimbawa? Sa panahon natin ngayon, marami po ang self-proclaimed influencer, no, dahil sa kanila po mga ginagawa, no, na hangad nila na dahil maraming followers, maraming likers, subscribers, meron na silang kumbaga karapatan, no, na magsalita, may karapatan na silang mag-endorse. Parang ganun yung nagiging mentality ng panahon natin ngayon. Na hindi natin napapansin ay nagkakasala tayo, lalo tigit, nadadala natin sa pagkakasala ang mga tao. Kaya ngayon, pinakauna na pinapaalalahanan ni Jesus ay ang kanyang mga alagad. Ang kanyang mga pinagkatiwalaang mga siwa sa simbahan na kanya pong itinatag.
kabilin-bilinan ni Jesus na huwag tutularan ang mga ginagawa ng mga eskriba at pariseyo. Imbis na makatulong na maipaunawa ang kautusan ng Diyos, imbis na mas maging magaan para sa mga tao ang pagsunod at pagtupad ng kautosang ito, sila pa ang nagiging sanhi para mas maging mahirap sa tao ang lumapit at sumunod sa Diyos. Kaya kabilin-bilinan niya na huwag silang tutularan. Gusto lang nilang pakitang tao, gusto lang nilang pinapalakpakan, gusto lang nilang napapansin ng mga tao. Pero sabi nga po dito, ni daliri nila, ayaw nilang galawin. Yung pa-picture lang, kumbaga, no, sa termino natin. At sino ang mga ito sa panahon natin ngayon? Kaming mga pari. Kailangan suriin, kamusta ba? No? Kamusta ba yung aming lifestyle? Kamusta ba yung aming mga nagiging pag-uugali? Kami ba na dahil naging pari, nagkaroon ng kapangyarihan, otoridad? Kami ba, ako ba ay nagiging bossy? Ako ba ay nagiging diktador? Ako ba ay nagiging pahirap lang? Kaya minsan, di natin masisisi, maraming tao ang lumaalis ng simbahan dahil sa amin. Ipananagutan namin iyon, isang malaking, kumbaga, responsibilidad namin iyon na haharapin namin sa Diyos. Hindi akin ang simbahang ito. Hindi at walang sino man sa amin ang dapat na mag-claim, akin ang simbahang ito, kaya gagawin ko kung ano ang gusto kong gawin. Minsan, di ba, namumblema tayo, no? O kayo, kapag nagpapalit ng pare, kung ano yung ginawa ng isang pare, buburahin, aalisin, magpapagawa ng bago, magpa-fundraising na naman ulit, kaya nagiging mabigat, no? Maya hingi sa tao, tapos makikita ng mga tao yung lifestyle namin, yung ginagamit namin, sinusuot namin, kaya kailangan mas maging maingat. Hindi naman naiintindihan ng lahat ito, no? Na kung paano siya nagkaroon, bakit ganyan ang damit niya, bakit ganyan ang gamit niya, pero bahagi, no, ng aming responsibilidad din na maging, yung tinatawag natin, magkaroon ng prudence o yung prudent sa aming mga ipinapakita. Hindi ko alam kung naranasan ninyo ito, naguguluhan ba kayo sa aming mga pare, na imbis na mapabuti kayo, nagkakasala kayo dahil sa amin, dahil sa akin. Ito yung paalala ni Jesus unang-una sa kanyang pinagkatiwala. Pero sabi din naman niya, sana kayo ng mga nakikinig, kayo ng mga sumusunod, huwag kayong aalis dahil lamang na iskandalo kayo sa pari. Yung umaalis sa simbahan, tumatalikod sa pananampalataya dahil lamang sa mga nasa simbahan. Lalong-lalo na kami. O lalong-lalo na dahil sa amin. Kaya nga kailangan din ninyo, no? Sabi nga, pakinggan ninyo yung mga itinuturo, mabuti yon, tama yon. Huwag nyo lang titingnan yung kanilang ginagawa, yung kanilang mga buhay, no? Yung lifestyle nila. Pero yung salita ng Diyos, yung turo nila, tama yon, pakinggan natin. Doon nga lang tayo nahihirapan, no? Na sumunod kapag si Father magaling lang magsalita yan, pero hindi nakikita. Si Father, maayos lang yan sa misa, pero kapag wala na sa misa, malayo talaga eh. Hindi nare-reconcile. Kaya sabi, no, we need to walk the talk. Isang challenge din sa amin na talagang maging authentic din sa sinasabi at kinikilos. Mahirap magsabi ng magpatawad kayo,
Tapos yung pare, kapag mayroong parishioner o membro hindi pinapatawad, mahirap i-reconcile. Pero muli, no? Paalala sa atin, gawin natin kung ano ang kanilang tinuturo at sundin ang mga ito, pero wag na wag tutularan ang mga mali nilang ginagawa. Wag na wag natin sasabihin, sila nga ginagawa. So, kung mali ang ginagawa, wag na wag tutularan. Amen? Sundin natin ang mga pangaral ng ating Panginoon na siyang nagturo sa atin na tuparin ang kanyang mga gawain ng may kababaang loob at walang pagmamagaling. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng simbahan, naway maging lubos ang pag-aalay ng sarili sa kanilang dakilang bukasyon na ipangaral ang Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga magulang at guro, naway makita ang kanilang mga itinuturo sa pamagitan ng pagpapatutuo at mabubuting halimbawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Atin nawang laging sikaping gawin ang matuwid upang maging isang buhay na kapangyarihan, nagkakabisa sa ating mga pagkilos ang salita ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Atin nawang kalingain ng may pag-ibig at habag ang mga may sakit, mga matatanda, at mga nangungulila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namayapa, naway makatagpo ng kapahingahan at bagong buhay sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Pinulungin natin sa Panginoon ang ating mga personal na kaibigan, mga panalangin para sa ating mga pamilya. Kasama din ang mga kaibigan ng Panginoon sa Panginoon. Lahat ng mga bisang pasasalamat, special na intensyon, mga lahat ng pagaling ng mga may sakit, at ang lahat ng mga kaluluwa, hindi may pagdasal sa Diyos. Ang lahat ng ibinigay namin sa kanan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Sa bawat pagkukuro, lahat ay makayaka. Buksan ng aming isip, sikatan ng liwanag ng pusang matang ibig, tungkulin na banal. Buksan ng aming palad, sarili marialay. Turuan mo ihanap kami ng bagong malay.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahari sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo at gawing banal ang paghahaing aming ipinagdiriwang sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan at sa ikapakikinabang namin sa pagpapalang iyong bigay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami bubuti, isinugo mo sa Jesucristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas sa bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga apit dukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya kaysa ng mga anghel ng sisiawin ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtis ang pusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, inasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Ngayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paginapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay sana mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos,
ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang papupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagapili ng mga nakagagali na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, sa pahayag natin ang lakas loob. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilong po lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang biging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming banal na pagsasalong ito, katapatan sa pamumuhay namin, dagdagan mo at tulungan mong kami mamalaging kalugod-lugod sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, mayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Good morning. Father. Walang sinumanang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinumanang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinin mo ng Diyos na kapiling niya. Dasalin po natin sa Santo Rosario sa ngalan ng Ama